Hello po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Dahil siya ay buhay, dahil siya ay mabuti sa bawat isa. Amen, hallelujah. Tayo po ay tumayo. Umawi tayo sa Panginoon for all He has done at gagawin pa sa ating buhay. Pagkat habang tayo ay nabubuhay, may plano ang Panginoon sa bawat isa. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Woo! Palakpak mo ang iyong kamay sa Panginoon. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came in. From the everlasting to the world we live, Father's only Son. Again on high, you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came in. From the everlasting to the world we live, a Father's only Son. You live, woo! You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Minsan pa, church, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Cause you came here, cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you. Minsan pa, church, yung mas malakas. You
your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross that saved me. That saved me. Oh, rescue me. Just a moment there. Set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your words, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross that saved me. Oh, rescue me. Just a moment there. Set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, with a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. That saved me, oh, rescue me. Just a moment there, set me free. That saved me. That saved me. Oh, rescue me. Just a moment there, set me free. That saved me. That saved me. Oh, rescue me. Just a moment there, set me free. That saved me. That saved me. Oh, rescue me. Just a moment there, set me free. Woo! I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus.
presence, Panginoon. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment I'm awake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived on the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the Awitan mo. goodness of Awitin mo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. All my life you have been Isigaw mo, kapatid. Okay lang yan. All my life Isigaw mo so yung kabutihan ng Panginoon with every breath sa buhay mo, I away. sa pamilya mo. Oh, I will sing of the goodness of Yung mas malakas, kapatid. all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing
soul, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Minsan pa kapatid, Oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name.
Lakas Church! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Day and night, day and night, night and day, since arise. 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 Worship! Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. 'Cause You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Father, You are worthy, Panginoon. You are worthy, Panginoon. Ikaw ay dakila. Ikaw ay nag-iisa.
Ikaw ay tapat. Ikaw ay sapat sa aming buhay, Panginoon. Di kami mawawalan ng pag-asa, Panginoon. Dahil alam namin, andyan ka, Panginoon. Kami man ay may problema, Panginoon. Di kami natatakot matalo. Sapagkat wala kang anak na talunan. Wala kang anak na talunan, Panginoon. Ama, hindi namin kaya mag-isa ipanalo yung battles namin, Panginoon, sa buhay. Kailangan ka namin, Panginoon. Alam namin yung pangalan mo, di basta-basta. Ikaw ay dakila. Ikaw ay tagapagpagaling. Isang ama na mapagmahal. Isang ama na hindi kami iiwan. Isang ama na andyan palagi. Thank you, Lord, sa pagmamahal mo, Panginoon. Hindi lang ngayon, Panginoon, kundi sa araw-araw, Panginoon. Sa iyo lang namin itinataas ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord. Lahat, maaari po ba nating palakpakan muli ang ating Panginoon? May lalakas pa po ba yan para sa ating Diyos? Thank you, Lord. Nawa po lahat po tayo ay nakaranas ng dakilang presensya ng ating Panginoon. At bago po tayo dumako sa ating pagbibigay, mayroon lamang po tayong kaunting announcement sa umagang ito. Unang-una na po dyan, muli ko po kayong iniimbitahan, in-encourage ko po kayong lahat na lumahok at tumugon sa tawag ng ating Panginoon na siya'y paglingkuran. Bukas po ang ating mga ministries upang mag-cater sa ating mga skills and talents ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. And I know po na bawat isa po sa atin ay binigyan ng desire ng ating Diyos na maglingkod sa kanyang mga tao at sa ating simbahan. Kaya naman, ang dapat lamang nating gawin sa puntong ito ay tumugon dito at magkaroon ng leap of faith na sumunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. In-encourage ko rin po ang bawat isa na mag-involve sa ating mga discipleships, faith group, and sa ating Ignite Fellowship tuwing linggo. Nang sa ganon, sama-sama po tayong lumago at mas lumalim sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kung mayroon naman po tayong mga nais ipanalangin, nagbibigay po ang ating mga ushers ng maliit na papel na maaari nating pagsulatan ng ating mga panalangin at maaari po natin itong ihulog sa ating prayer request box mamaya kapag tayo nagbigay ng ating kaloob sa ating Panginoon. And ayun po dadako na po tayo sa another form of worship sa pamagitan po ng ating mga wealth and possession through our tithes and offering. I want to share po a quote na nabasa ko from Pastor Rick Warren, and sabi po niya, "By giving, you or we are becoming more like Jesus." So in Tagalog po sa tuwing tayo nagbibigay daw sa ating Panginoon, mas nagiging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus, mas nagiging kawangis niya tayo. And sumasang-ayon po ba tayo rito, mga kapatid? Ay, wala. Walang sumasang-ayon sa... Ulitin ko po, sa tuwing tayo nagbibigay,
tayo ay mas nagiging katulad ng ating Panginoon. Amen po, no? Naniniwala po tayo dito. So bakit po ba? Dahil alam natin ang ating Panginoon ay napaka-mapagbigay, napaka-generous ng ating Panginoon, hindi po ba? And He demonstrated that greatest act of giving sa paanong paraan? Sa pagbibigay ng kanyang buhay para sa atin, nang sa gayon malinis tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. And sa pang-araw-araw po, no, tulad nung inawit natin kanina, no, your goodness is running after me. Sumasang-ayon po ba tayo dito? Sa pang-araw-araw, sinusundan tayo ng kabutihan ng ating Panginoon. And sa kabila ng ating mga pagkukulang, pagiging unfaithful, shortcomings, tunay na nararanasan natin ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang mga blessings at favor. Amen po ba? Pinoprovide niya lahat ng ating mga pangangailangan at ibinibigay niya yung mga wants natin na naayon sa kanyang kalooban. And dahil ang Diyos natin ay napaka-mapagbigay, tayong mga Christian o tayong mga taong sumusunod sa ating Panginoong Hesus ay dapat ring maging mapagbigay. Marami tayong avenue or ways na pwedeng magbigay. Maaari tayong magbigay sa ating mga kapatid, sa mga nangangailangan. And another way is sa pamagitan ng ating tithes and offering. And gaya nga po ng sinabi ng ating Panginoon, sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. So, ito pong utos sa atin ng Panginoon na magbigay ng ating mga kaloob sa Kanya ay may kalakip na pangako. And sa tuwing tayo'y nagbibigay, hindi lang natin ginagaya ang ating Panginoon, kundi ini-invite din natin yung favor and kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya naman ngayong umaga po, no, sa ating pagbibigay ng ating mga kaloob, i-assess po natin ang ating mga puso. Magbigay po tayo ng may kagalakan, magbigay po tayo ng walang pag-iimpot dahil ang Panginoon po natin ay tumitingin sa ating mga puso at siyang nagpapala sa mga pusong nagbibigay sa Kanya ng tapat. Maaari na po tayong magbigay ng ating kaloob sa ating Panginoon. Maaari po ba natin ito ng ating mga kamay sa ating tithes box and itaas po natin ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na muli binigyan niyo po kami, Panginoon, ng biyaya ng bagong buhay, Panginoon, bagong hininga ng sa gayon amin ka, Panginoong mapapurihan, hindi lang sa aming pag-aawitan, Lord God, ngunit pati rin, Panginoon, sa pagbibigay namin ng aming mga kaloob sa inyo. Itinataas po namin, Panginoon, ang mga tithes and offering na ito, Panginoon, na nawa lahat ng ito ay makapagbigay ng ngiti sa inyong mga labi, Lord God, dyan sa langit. Dahil ang mga ito, Panginoon, ay binigay, Panginoon, ng inyong mga anak, ng walang pag-imbot, ng buong puso, Lord God. And I know, Panginoon, na tumutupad ka sa inyong mga pangako na kapag kami, Panginoon, ay sumunod, nagtiwala sa inyo, nagbigay ng aming mga kaloob. Ikaw, Panginoon, ang siyang magpapala sa amin ng siksik, liklik at tumaapaw. We pray, Panginoon, na ang mga kaloob na ito ay magamit lamang sa ikalalago pa, Panginoon, at ikaka-flourish pa, Panginoon, ng inyong kaharian dito sa lupa. Magamit ito, Panginoon, ng sa gayon, mas marami pa, Panginoong tao ang siyang makakilala at makarinig ng inyong mabuting balita. Itinataas po namin ang inyong pangalan sa umagang ito. Ang Espiritu mo, Panginoon, ang siyang lumukob sa lugar na ito at maranasan namin ang tunay na kabutihan mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Itinataas ka po namin. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang umaga po sa bawat isa sa atin, no? Maari po ba natin na i-greet muna natin ang first-timers and visitors? Sino po si Realin B. Aguila? Ayan, sige, pwede po tayo tumayo, tas kaway-kaway lang po tayo. Ayan, so welcome po natin sila. And then si Amir Ezekiel De Leon. Nasaan po si Amir Ezekiel?
Ayun, welcome po sa ating church. And then si Honey Lee. Honey Lee. Tama po ba, Honey Lee? Hindi ko po mabasa ang inyong surname, sorry. And then ang ating mga visitors, ang aming mga friends from afar off, si Rona Theodore Lego, yes. Ayan po. And then si Pastor Nicolau Guico, and then si Ate Mary Grace Vidal. Ayan po. So, i-welcome po natin sila, no? At we would like to welcome each and every one of you po. At ang ating church po, Christian Church of Faith Marikina po ay ang isang church po na kung saan tayo po ay naniniwala sa ating Panginoong Jesus. We worship the Lord together with our brothers and sisters. At kung saan po tayo po ay lalago as we continue to study the Word of God. Ayan po, no? So, we are welcoming you and looking forward na makita po namin kayo sa mga susunod na panahon. At ngayon pong Sunday na to, we are now on our third week of the first month. Tama po ba? Pangatlong linggo na po tayo ngayon, no? At kamusta na nga po ba tayo? Ayan. So, can we look at our brothers and sisters in Christ? Kamustahin po natin sila, no? And let us look kung ano po yung magiging response po nila. Ayan. So, yung iba siguro sa atin, nakita natin na nakangiti, or maybe yung iba sa atin hindi masyadong umiimik, may pinagdadaanan siguro po, or maaring gusto lang po manahimik for some time. At if there is anyone po sa atin na nangangailangan po ng prayer, counseling, or just comfort, or whatever that is po, ay pwede nyo po kaming lapitan para kayo po ay aming makausap, ma-approach po namin kayo, even our mga leaders po, so that we may, lalo na po sa mga first-timers, no, para kayo po ay mas makilala pa namin and we can have fellowship mamaya po. At katulad po ng ating January series po, no, nasa starting point po tayo ng ating series, and starting point, ibig po sabihin po nito is a place that marks the beginning of a journey. At alam po natin na itong year na to, year 2025, di ba, is another year, another beginning of our journey na kung saan tayo po ay magkakamit na naman ng panibagong kalakasan from the Lord, another blessing, another new year that we look forward to. At andun po yung earnest prayer natin, no, yung panalangin natin na this year, hindi naman natin po inuutusan ng Lord, no, but yun nga po, no, sabi ko sa inyo, earnest desire natin po that this year, we will be able to see our hopes, our dreams, our prayers being fulfilled and answered by the Lord. Amen po ba? Amen, no? Sino po dito yung nagdanais na this year, year of 2025, will be a year of overflow? Di ba? Yan po yung theme natin eh. Yan po yung magiging run ng theme natin po hanggang July. And of breakthroughs, di ba? Sino po dito nangangailangan ng breakthroughs? Either financial man yan, sa physical natin, whatever that aspect of our lives that we need breakthroughs. Di ba? Another year that we will be able to encounter the Lord. Di ba? And learn a lot of things, especially from the Lord po, no? Amen po ba? Amen. Excited po ba kayo? Parang third week pa lang, parang excited po ba tayo ngayon taon na to? Ako po na-excite ako, no? Hindi ko man po alam kung, alam yun, we don't know what lies ahead, pero we believe that the Lord is always with us. Amen. So, alam niyo po, hindi po talaga natin maikukubli na every year po is a new year na kung saan po tayo ay merong mga lessons na pwede po natin matutunan. Ano niyo po ba yun? Na-observe niyo po ba yun na every year there is a new learnings? Di ba meron tayo mga nadi-discover and may mga tests that we need to go through. Di ba may mga time na itong year naman na to, okay naman ako, pero itong year na to, medyo nasubok ako sa ganitong area ng buhay ko. And there are obstacles na kailangan po natin na i-overcome. And also with that, syempre, to balance it din naman, no? Hindi naman laging parang pagsubok. There are blessings, there are rewards. Siguro sa iba sa atin, nagkaroon tayo ng promotions. Di ba po? Or, alam niyo yun, kumbaga nalipat kayo sa place, nagkaroon ng promotions, nagkaroon tayo ng favors from the Lord. And as we continue to obey and walk with Him. And speaking of learnings and going through something, no, pwede po ba muna tayo magbalik tanaw? Ayan, so sa ating pagbabalik tanaw po, no, sino po dito yung nakaalala ng almost 5 years ago na nangyari sa atin dito sa Pilipinas? Yes, di ba may mga tumatango? Ano po ba yung nangyari sa atin 5 years ago? Sino po pwedeng magsabi? Yes, COVID-19. That was the year of COVID-19. So to be exact po,
tandang-tanda ko to sa birthday po ito ng in-law ko. March 15, 2020, yun po yung dineclare na lockdown na po tayo, no? Kumbaga, it was like a plot twist in a story na kung saan hindi po natin, alam mo yun, wala sa hinuha natin na mangyayari siya. Para tayo nasa movie lang. Kasi during that time po, alam mo yun, we were just watching the news na may COVID sa China, may COVID sa gato. They were infected with that virus. And then parang moving forward, bigla na lang parang nandito na sa Pilipinas. And then yun nga po, no, nagkaroon tayo ng lockdown. And because of that pandemic, marami po tayong natutunan. Amen po ba? Marami tayong natutunan, marami tayong memories and learnings na baon-baon na hanggang ngayon po. Tama po ba? And sino po dito, during this year, yung year 2020, nung during pandemic po, no? Ayan po. During this year ay natuto po magluto. Sige, taas po kayo ng kamay kung kayo po yung natuto magluto, natuto mag-bake, natuto pong from being an office girl or nagtatrabaho po ay natutong mag-venture na mag-business. Di ba po? Sino po dito yung may mga na-discover na new talents? New talents. Or siguro meron kayong talent noon, hidden talent, na ngayon, na-discover nyo na meron kayo, and then ngayon, dine-develop nyo siya. Itong talent na to. And, or yung iba siguro sa atin, dito tayo natutong mag-explore, mag-experiment ng mga bagay-bagay since tayo po ay marami tayong oras na hawak during this time kasi tayo nga po ay na-declare na ECQ. At sa aming, in our case po, no, since only essentials lang po yung allowed to operate during that time, si Lord Win po, hindi ako makapagpagupit ng buko, so siya po yung nagupit po yung buko. Hindi ko mahanap yung photos eh. And then ako naman po natuto ko, since marami akong oras, natuto po ako lalo mag-bake, nag-explore po kami ng baking, ng cooking, ayan po, may pizza, may salad, may pesto, natuto rin po ako ng carpentry. Yan, so natuto akong maglagari ng mga kahoy-kahoy, magmartilyo, at nagluto po. At marami pa po yan, no? Hindi ko na lang nailagay dyan. At ito po yung March, kung hindi po ako nagkakamali, March 14, 2020. Yan po yung last day bago i-declare yung lockdown. Nakapag-grocery pa po kami ng aming mga kapitbahay. Yan po sila Kuya Nick, sila Sandoval, sila Balmonte. Na magkakasama kami nag-hoard nito. Sama-sama po kami nag-grocery nito kasi nga lockdown na nga po kinabukasan. And also, syempre, no, sa business din po, since, ayan po, during no lockdown din po, since lahat kami ay nasa loob lang, nagtayo kami ng tent, nagsama-sama kami mga kids. Since hindi po talaga kami palalabas, natuto kami na lumabas kami sabay-sabay. So, nag-tent kami, nagkaroon kami ng fellowship. Diyan po, nag-arise din yung mga online preachings natin, na kung saan lahat lang tayo ay nanonood sa ating mga cellphones, sa mga computers, na mga worship services. Andyan din po yung, since wala pong worship service sa mga churches po, natuto po kami na mag-gather kami since may mga musicians naman, may mga marunong naman mag-share ng Word of God. May ina-assign po kami kada week kung sino mag-share ng Word of God, sino yung magpapa-awit during that time. And yun po, mag-praise and worship kami. To make the long story short, kumbaga meron kaming worship service po doon every week. So ang sarap po sa feeling niyan kasi, alam mo yon, kumbaga outside kayo ng four walls. Ayan. And then, andyan din po yung naki-fellowship sa amin sila Garcia, sila Pastor Rene. At masarap po. Masarap po yung aming kainang kaya medyo nagkatabaan po kami during that time. And since kami din po ay nasa business ni Pastor, prior po sa pandemic, kami po ay nasa business ng ice cream. Ice cream and coffee, may french fries and ano po kami. At nung dineclare po yung lockdown, kailangan po namin na mag-isip ng paraan para magkaroon pa rin po kami ng source of income. And since ECQ nga po ito, nag-venture po kami sa mga frozen goods. Ayan, so makikita nyo po, no, nagtitinda kami sa labas. Gamit-gamit po namin yung aming sasakyan. At later on, kami rin po ay naging plantito-plantita. Since sa loob lang din naman po kami ng bahay. And alam nyo po, during this time, natuto po kami na mag-adjust. At alam niyo yun, kasi wala tayong magawa eh. Hindi mo pwedeng ipilit yung gusto mo since kailangan adjustable po tayo. So we learn how to do research. Naghanap kami ng mga suppliers namin. So we went from places to places. Kahit buntis, during this time po, ito yung buntis na ako kay Queen. So, di ba, ang buntis po is considered na nasa restricted
na lumabas po along with the senior citizens and the other ano po. At dahil nga po kailangan namin mag-venture, so we went from places to look for suppliers. So go na go po ko, kasama ko po yung aking asawa. Punta kami dito, punta dyan, hanap kami ng suppliers ng mga halaman and all, and mga frozen goods or kung ano pa po yung mga pwede namin i-venture yan. So, yan po. Later on, nung pagtatanim namin, naisip namin, ibenta na rin namin sila po. Of course, with all of this business na pinasok po namin, hindi po lahat naging successful. Okay, so yung iba po, nagkaroon kami ng ROI or return of investment. And yung iba naman po, parang parang lugi. Lugi, di pala parang lugi talaga. Di ba lugi, negosyo, sabi nga. Ayan, so hindi lahat naging successful, no? Pero alam niyo po, may isang bagay po ko na hindi ko po makakalimutan na sinabi po sa akin ni PL. Sabi niya sa akin, sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng paghahanap natin, pagpapagod natin, pag-venture natin, sabi niya, lahat yon walang tapon. Yun, sobrang tumatak yun sa utak ko. Imagine niyo, that was 5 years ago. And yet, nandito pa rin po siya sa isipan ko po. At naniniwala po ko na lahat na nangyari po sa amin, lahat ng ginawa po namin, ay wala pong tapon. And someday, hindi man natin alam, no, during that time, kumbaga 5 years, hindi man natin alam na pwede natin yung magamit. Pero in the future, magagamit po natin yan. So, wag po tayo magkaroon ng regret, ng resentment do sa mga ininvest natin na pera or dahil alam natin na meron pong kapupuntahan ang lahat na yan. And ganun din po sa ating buhay, no? Both the good and the bad situations that happen in our lives na nangyari po sa atin will someday be useful and be used for the glory of God. Kaya nga po, itong message ko ngayong umaga na to, I entitled it, The Wilderness Explorer. Ayan. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat kami sa panibagong simula, panibagong umaga na binigay niyo po sa amin. Salamat, Lord, dahil muli makakarinig kami ng iyong salita na magko-correct sa amin, magtuturo sa tamang daan, magbibigay ng liwanag sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, on what path or what direction that we are about to take or we need to take, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil nandyan yung salita mo na pwede namin panghawakan. Your word, Lord, that becomes our light and our lamp unto our feet. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy na linisin niyo po yung aming mga puso, isipan, ang buong aming pagkatao, Lord, so that we may be able to receive your word with joy and gladness in our hearts. Salamat, Panginoon, at patuloy na ikaw lamang po yung malugod at maitaas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. So, sino po dito yung familiar sa movie na yan? Movie Up. Diba? Yung si Russell. Diba? Maganda yung movie na yan, so panoorin nyo na lang po sa bahay. Itong movie na to po is, he is a wilderness explorer na kung saan po, wilderness meaning desierto po, no? Though hindi naman yata desierto yung pinuntahan niya, pero may mga places po siya na pinuntahan na kung saan marami po siya na-explore, marami siyang natutunan, may na-meet siya mga tao, good and bad people, at marami pa pong nangyari sa kanya dyan. At eto po, punta tayo dito sa photos na to. Ano po yung mga nakikita nyo dito? Sige po. Ano lang po kayo, popcorn lang po kayo sasagot. Yan, ingredients po. Sige, isa-isahin natin. Ano po yung mga nakikita nyo po? Flour or all-purpose flour. Ano pa po? Eggs, very good. Sugar. Butter. Baking powder. Hindi baking powder. Baking powder. Butter. Water. Okay, kala ko butter. Ano pa po? Salt. And, ano po? Oil. Okay. So, sa tingin nyo po, ano po ba itong mga ingredients na to or ano yung magagawa natin with that ingredients? Tinapay, pwede, di ba? Ano pa? Para tayong Pinoyenyo dito. Ano po? Cake or pancake, di ba? Ayan. So, tama po yung mga sagot nyo, no? Kumbaga, ito po yung basic or simple recipe po on how to make a pancake. At, and maybe to some of us na, kasi yung iba hindi natin favorite yung pancake eh. Pero doon po sa mga kumakain ng pancake, ano po yung usually na ina-add pa natin, which is optional na lang, no? Kumbaga, we can live without it. Kumbaga, kahit pancake lang mismo, makakain pa rin natin. Maple syrup, di ba? Yung iba, honey. Ano pa po? Cinnamon.
Diba? May cinnamon, kung gusto niyo lagyan ng walnut or any nuts, okay lang din. Blueberries, chocolate chips, yan yung mga favorites namin. Ayan, no? At yung iba may whipped cream, yung iba vanilla extract. Or ako po peanut butter. Yung gustong-gusto ko yung minamash yung banana, tapos lalagyan ko ng honey, tapos merong peanut butter doon. Yan. So, yun yun. So, alam niyo po, itong mga ingredients na to, di ba? Sabi ko nga, ito po yung mga major ingredients niya. And then, pero yung mga add-ons po, or optional, yan po yung pagtitingnan po natin, ang hirap niyang kainin isa-isa. Kunyari, all-purpose flour. Di ba, siguro kung weird kang tao, medyo namamapak ka ng all-purpose flour. Parang medyo iba. Yan. Pero yung mga ibang ingredients, like yung pamangkin ko, tsaka si Queen, yan, namamapak sila ng butter lang. And then yung iba naman, pinapapak yung salt lang, or yung egg. Alam ko, ito medyo nauso to noon, di ba, yung nilalagay sa cola. Ano nga ba yun? Basta may nilalagay siya parang float style sa mga soft drinks nun. Ayan po. So makikita po natin na itong mga raw ingredients na po ito, no, when you taste them individually, ano siya, hindi siya appealing, hindi siya palatable, or hindi po siya pleasant in our taste. At yun nga po, no, pero pag nakita naman natin siya na nami-mix them together, nagbe-blend yung mga flavors po nila at niluluto natin to, 'di ba? Ano po sa tingin niyo yung mangyayari sa kanya? 'Di ba? It tastes good. Yan. So sa buhay po natin ganun din po, no. Kumbaga may mga ingredients, may mga sitwasyon po sa buhay natin that may seem unnecessary. Kumbaga parang kailangan ko pa ba talaga to, Lord, pagdaanan, or kailangan ba meron talaga to sa buhay ko? Merong mga major and minor ingredients or events or situations sa buhay natin. At meron po akong friend, hindi siya kumakain ng cinnamon, pero nung nag-overnight sila sa bahay namin, si Rodessa, hindi siya kumakain ng cinnamon, pero nung nagluto ko ng pancake, nilagyan ko siya, tinadtad ko actually siya ng cinnamon. Titignan ko kung malalasahan niya. Tuwan-tuwa siya, sabi niya, Ate Apple, ang sarap ng pancake. Paano mo to ginawa? Paano mo to niluto? Anong ingredients mo? Anong ginawa mo? Sabi ko, may cinnamon yan. Nagulat siya. Siguro kasi baka natikman niya, no, yung cinnamon lang, hindi talaga masarap. Pero nung inihalo po siya sa pancake, masarap pala siya. So, yun po, no, itong mga ingredients na to, especially the major ones po, no, yung all-purpose flour, had to be there, or else the pancake will not be a pancake kung walang all-purpose flour. Siguro ngayon kasi medyo nauso na yung mga sinasubstitute, di ba? Kunyari banana, yung mga ganon. Yan. So Romans 8:28 po, no? And this will be our key verse. Sabi po dito, Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. So sa Tagalog po, basahin din natin, no? Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Alam niyo po, ito po ay pangako sa atin ng Panginoon for those who love God and who are called according to His purpose. At katulad nga po ng pancake, no, itong analogy na to po, each ingredient is essential. At for all these things to work together, both the pleasant and the unpleasant ingredients, sa buhay po natin, even the painful ones, no, kasama to. Kasi di ba, syempre tayo, kung papipiliin tayo, syempre gusto natin, doon tayo sa happy lang. Di ba, kami sa bahay namin, minsan tagline yan eh, happy lang. Di ba, doon tayo sa gusto natin, masaya tayo. But you know, even those painful ones, even po doon sa mga not so good or yung mga negative things, ay kasama po yan, or kaakibat po yan ng ating buhay. And sabi ko nga sa inyo kanina, no, when they work together, these all things, itong mga pleasant and unpleasant things or situations in our lives, when they are being mixed or blended together, something marvelous comes forth. Diba? It makes a flavorsome pancake. At diba, masarap po ang pancake or whatever na food na gusto nyo po, kumbaga bago po yan nagkaroon ng finished product, meron po yung individual ingredients na hindi rin po masasarap. For some siguro siguro sinigang, punta naman tayo sa ulam, no? 'Di ba yung sinigang mix, pag tinikman mo yan parang 'di ba? Or siguro sabihin natin kung hindi kayo gumagamit ng sinigang mix, pwedeng bayabas,
'Di ba? Or sa inyo, naaasiman sa bayabas, yung iba naman, adik na adik sa bayabas. 'Di ba po? So, whatever na kinakain po natin, meron yung individual ingredients na may masasarap, may hindi masasarap. But when they blend together, when you mix them together, masarap po yung nagiging kinalalabasan niya po. And this morning, I want all of us, including me po, no, na meron po tayong dalawang bagay ngayon that I want us to examine and reflect on. Before that, pwede po ba muna tayo sumigaw ng temporary? Yan, lagyan natin ng buhay. Temporary! Ayan, para tayo si Doraemon. Ayan, so yan po. Ang ating point number 1 po, sabi dito ay trials are necessary and temporary. Yan. So, alam naman natin po sa buhay natin na ang pagsubok po ay kinakailangan po sa buhay natin. Kasi we have to have a balance of our lives. Hindi tayo laging pwedeng masaya forever hanggang mamatay, no? But we are going through trials. And alam niyo yun, nai-experience po natin siya every day or hindi man every day, pero we experience it in a year in our lives. At sabi nga po dito, ito ay temporary lamang. Hindi po siya it won't last forever. Ayan. So ano po ba yung purpose ng trials? So basahin po natin, no? Sabi dito sa Deuteronomy 8:2, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness, sa disyerto, these 40 years, to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. So ano ba yung background of this passage? No? Ito po yung panahon po na kung saan yung Israelites po ay dineliver sila ng Panginoon from Egypt kasi they have been a slave for Egypt for so many years po. No? At inilabas po sila ng Panginoon dito sa Egypt papunta po sa sa promised land. And because of their lack of trust in the Lord, instead of reaching the promised land for few, sa napakaikling panahon po, ay sila po ay nag-wander. Sila po ay, ano ba Tagalog ng wander? Nagpaikot-ikot doon po sa disyerto for 40 years. So I am 40 years old, so ibig sabihin nun, baby pa lang ako or baka napupunan pa lang ko ng nanay ko, nag-wander na yung nanay tatay ko sa disyerto. So ganun katagal po sila nag-wander sa disyerto. So during those 40 years na nag-wander sila sa disyerto, doon po sila na-test. Nagkaroon sila ng testings and trials na inalaw po ng Panginoon. At sabi nga po dito, no, their character was revealed at doon po nakita na meron silang mga resentments. May mga clamors sila kay Moses. Kasi si Moses yung leader nila during that time nang inilabas sila po sa Ehipto. Meron silang mga clamor na, ano ba yan, Moses? Sabi niya, buti pa dun sa Egypt, nakakakain kami. Ang sarap ng mga amoy ng garlic. Mga ganun. Lagi sila may mga ganong, setbacks. May mga ganun silang clamor. At may mga times din po dito na na-test sila na kung kaya ba nila maging kontento. Diba? Parang buti pa doon sa Egypt, tummy full kami lagi, pero dito sa disyerto, wala kaming makain. So, nagpadala po ang Lord ng manna and quail, at may instruction po sa kanila na for 5 days, mangongolekta sila ng once a day ng manna and quail po, and on the 6th day, they have to double it up. Kasi nga, sa susunod na araw nun ay hindi po magpapadala ang Lord ng manna and quail. And yet, may mga tao pa rin nag-disobey. Yung iba hindi kumuha. On the 6th day, yung iba naman nag-hoard. So, ano nangyari kinabukasan? Ito po ay nag-spoil. Okay. So, yun po, no, na-test po sila kung magiging kontento ba sila, whether they will follow the Lord or not. They were tested even in the simplest of things. Diba? Ang simple lang ng instruction ng Lord. Diba? Kumuha ka once nito, on the 6th day, kuha ka ng double. Diba? Easy to understand. And yet, these trials meant to humble them, to purify them. Ganon din po sa buhay natin. No? May mga pagsubok po that it is meant to humble us para tayo po ay maging malinis sa ating motibo, sa ating mga puso, sa ating isipan, sa ating mga pananalita, sa ating way of life. Kaya po, every time na may iaalaw ang Lord, minsan may pinapadala, minsan may inaalaw ang Lord ng mga trials in our lives. And we have to pass those tests and trials or chastenings na inaalaw po ng Panginoon. At ito po yung sinasabi sa Hebrews 12, sorry, naputol siya. Hebrews 12:5-11. So basahin ko muna po siya sa akin. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob?
anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon, chastenings, in English po, no, or testings and trials, ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Verse 7, hindi ko siya mabasa dito masyado. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Diba? Good question. Verse 8, kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Verse 9, hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Verse 10 and 11, sa loob ng maikling panahon, diba, tayo daw po ay dinidisiplina for a very short time. Dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. So, lahat naman po tayo dumaan sa pagiging anak, and to some of us, tayo po ay magulang na ngayon. No? And we know how it feels kapag tayo po ay dinidisiplina ng ating mga magulang, or kung kayo po ay laki sa lola, or hindi laki sa layaw, laki sa lola, or laki po kayo sa mga tito-tita nyo, dinidisiplina rin po nila tayo. Bakit po ba nila tayo dinidisiplina? Ano yung reason kung bakit tayo dinidisiplina? First, syempre, mahal nila tayo. Di ba, pag mahal po natin ang ating mga anak, or sabihin natin meron tayong mas younger na mga kapamilya sa atin, we discipline them, it's because we love them. Diba? Kasi kung hindi mo naman yung kaano-ano at wala kang care, walang pagmamahal sa kanya, kumbaga, wala kang pakialam sa kanya. So, sabi dito, diba, sabi nasa po natin, kapag ikaw ay tunay na anak, ikaw ay dinidisiplina daw ng Diyos. Second, bakit tayo nagpapataw ng discipline? It's because meron tayong ginawang mali. Okay, so that needs to be corrected, na kailangan itama. At through this process po, natututo tayo maging responsible persons, natututo tayo maging accountable person. And pangatlo po, dahil gusto natin na mamuhay tayo ng tama, di ba sabi po dyan sa verse 11, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. We want to live righteously, na kung saan natututo tayo na mag-act according to our age, and be able to make good choices. Diba? Kumbaga, disiplinado ka na. Hindi ka na yung parang hindi mo alam kung ano yung tama sa mali. Ngayon, alam mo na. And syempre, andun din yung character molding, andun din yung ini-instill sa atin or tinatanim sa atin yung mga important values. Yan. So, katulad din po sa mga sports, no, or sa mga military or any field po, meron pong training, and it is necessary for us. Di ba sa school natin may training, sa mga offices, at ito nga po sa mga sports, meron pong training. And sabi dito, where we must learn to endure and adjust not to give up before coming into the field. Kasi doon pa lang po sa training, doon na natin makikita, masusubok yung sarili natin na kaya ba natin, kakayanin natin, or ipupursu ba natin, or magko-quit na tayo. And sometimes, there is a temptation for us to give up, di ba, during the session or during the training. Di ba po, especially sa mga kabataan, no? May mga times na we want to give up sa ating school kasi parang ano ba to, Lord? Kumbaga, bago ka magtrabaho in the course or in the field that you are in right now, meron pong training. Merong kaya tinatawag dyan yung on-the-job training din po, do? Na kung saan makikita natin na dapat hindi tayo mag-give up and we have to pass the trainings or we need to overcome or finish the race. And syempre, with that, there is a reward after. Yeah, so we need to pray for God's grace na tayo po ay mag-endure. Mayroon tayong stamina of an athlete na kumbaga until the end, if-finish natin siya, hindi tayo magiging quitter. And ganun din po sa atin ang Panginoon, no? He treats us as His legitimate sons and daughters and He loves us. Kaya po tayo ay dinidisiplina niya through testings and trials.
And tayo din po, kung kayo po ay magulang or someday you will be, magiging magulang na po kayo, no? Ayaw natin to be the kind of parents na nang-a-abandon or ninineglect yung discipline needed for our children. Ano po yung halimbawa neto? Halimbawa po neto, sa amin po mag-asawa, isa po sa isang sitwasyon po na ayaw namin is yung mga bata naglalaro sa hagdanan. 'Di ba? Isa po 'yan sa mga para sa akin kasi meron na akong meron na akong situation noon na nahulog sila sa hagdanan, sumabit yung paa sa hagdanan, na aksidente. So minsan parang na siya, somehow traumatic na siya sa akin na parang pag may narinig akong grabe yung kalampag sa hagdanan or parang may nataliso, "Hoy, ano yan? Ano nangyari? Sino yun?" Diba? Kumbaga, yung natural reaction na nagganon. Kasi nga po, ayaw namin naglalaro yung mga bata sa hagdanan kasi malaki po yung possibility na sila po ay maaksidente. Pero syempre, prior to that po, meron na kaming agreement na mga bata na anak, hindi kayo pwede maglaro, hindi kayo pwede maghabulan sa hagdanan. Kumbaga, lakad lang. Tingin kayo kung saan kayo papunta. Bawal kayo maglaro dyan, bawal kayo tumambay. Ayan. So, meron kaming verbal warning na kapag naglaro sila, warning 1, stop na yan. Meron kaming warning 2, meron kaming warning 3. Di ba? Parang panahon lang. Ayan, warning 3. At kapag umabot na po sila sa sukdulang biyaya ng warning 3 at hindi pa rin talaga tumitigil, sabi ko nga po sa inyo, meron kaming prior na usapan, palo na po ang katapat. Palo lang po sa puwet, ha? Hindi po physical abuse. Yan. So meron na po silang palo na katapat. And sometimes, we have to restrict them. Sige, tigil ka na dyan, huwag ka na dyan. Or huwag mo na itong gawin. Kasi nga po, bakit? Una, syempre mahal namin sila. Diba? Ayaw namin na may masaktan sa kanila, may maaksidente, may masugatan. Kaya po ako, hindi ko alam kung familiar si Lorby, but I think he is. Ang tagline ko po, mas gugustuhin ka, talagang ganito gigil ko, mas gugustuhin ko nang paluin kita kaysa maaksidente ka. Yan po isa sa mga tagline ko. Nakakagigil kasi talaga po. Pero yun po, kumbaga kung titignan nyo rin naman po yung desire ng isang magulang, na mas gugustuhin na kitang paluin kaysa maaksidente ka. Kasi para ma-prevent po natin, di ba? Sabi nga, prevention is better than cure. Mas gugustuhin ko na maging maayos sila, na maging better sila. Kasi po, pag inayaan natin sila, it can cost their lives. Di ba? Baka mamatay sila. Or yung isa pa po is pwede silang ma-extreme injury, magkaroon ng extreme injury, which is very costly and mas painful. Di ba? Pwede magkaroon ka ng broken bone, or ma-dislocate yung mga bone mo, or syempre yung hospital bills na lang, lalo na pag emergency case yan. Di ba? Mahina 10,000 mo sa ilang hours. So, to prevent that, mas gugustuhin ko na, yung lagi ko sinasabi sa kanila, mas gugustuhin na kitang paluin na lang kita kaysa maaksidente ka pa. Ayan. So, kaya po kailangan ma-appreciate po natin or we learn how to appreciate and value yung correction po natin ng Panginoon at hindi po natin siya i-refuse. So, sino po dito yung mahal ng Panginoon? Taas po ang kamay. Sino po ang mahal ng Panginoon? Amen. And like what we've read, sabi nga dito, dinidisiplina ng Panginoon ang mga mahal niya po. Because He doesn't want us to get hurt. He doesn't want us to be away from Him. Diba? Not wanting anyone to perish. And ganun po that's how the Lord loves us dearly. Diba? Na sobrang pagmamahal niya sa atin na kung pwede lang, anak, huwag ka nang masaktan. Diba? Ganun tayo mga magulang Yung parang kung pwede lang, huwag ka nang masaktan, huwag ka nang badapa. Diba? Ako na lang. Diba? Yan. So, ganun din po sa ating paglakad sa Panginoon. If we refuse or kapag hindi po natin vina-value or hindi po tayo nakikinig sa ating mga nangko-correct sa ating mga magulang sa atin, alam mo po yun, nagkakaroon tayo ng stagnation. Diba? Hindi tayo lumalago, hindi tayo natututo doon sa paulit-ulit na mistakes natin. Diba? Halimbawa na lang po, yun nga, sa hagdanan na lang, simpleng kapag ikaw, matanda ka na at hindi ka nakikinig sa magulang mo, laro ka pa rin ng laro sa hagdanan, asahan mo one day, baka ospital ang kapuntahan natin. Or maybe, time will come in our lives when we shun or pag hindi natin tinatanggap yung discipline or correction ng Panginoon, that our love for the Lord will grow cold. And time will come na tayo ay tatalikod na, magagalitin na tayo or ayaw na natin sa Panginoon kasi lagi tayo nagagalit sa discipline niya. And as we go through these trials, isa rin po ito, sabi dito, we always hear this phrase, di ba? Etong phrase na to, ano yung lagi natin naririnig? Trust the process. Di ba? Narinig niyo na po ba yun? Trust the process. Pero sa akin po, i-revise ko siya. Sa atin po is gagawin natin trust the Lord's process.
Ayan po. So which leads us to our second point. So yung una po, trials are necessary but temporary. And our second point po is trust the Lord's process. So ano po ba yung nakikita nyo po? Yan, butterfly. So ito po, I think familiar naman na tayo. No? Ito yung life cycle po of a butterfly, na kung saan po ang isang adult butterfly ay magpo-produce po siya ng eggs and mag-hatch po ito hanggang sa maging caterpillar po ito. And during the stage of caterpillar, wala po siyang gagawing iba sa buhay niya, kundi kumain, 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 at kumain po. Ayan po, no? Na kung saan ito po yung nagpapalago po siya kasi nag-iimbak po siya ng pagkain para pagpasok niya po doon sa next stage niya, which is the cocoon, ay siya po ay mayroong enough food sa kanyang katawan. Kasi yung iba po, it lasts for 10 to 14 days na nandun sa cocoon before bago sila maging butterfly. Yung iba naman po, it takes, depende po sa kind of species, no? It takes 7 years to 1 year, depende po sa kind of butterfly. So, itong pupa po na to, itong nasa loob na cocoon po, yung pupal stage po, ito po yung kung saan nagkakaroon po sila ng transformation from immature to mature stages po nila. But the question is, bakit po kailangan dumaan ng caterpillar dun sa cocoon? Sa itong process na to. Bakit hindi na lang from caterpillar, lagyan na lang siya ng Lord? Diba? Kasi powerful naman si Lord, creative naman sila. Bakit hindi na lang from caterpillar, bigyan na lang siyang after 10 to 14 days, bigyan na lang siya may wings? Diba po? So, itong stage na to, ito po yung tinatawag na third stage nila. Very crucial po itong stage na to. Kasi during this stage daw po, itong caterpillar na to is nagtatransform siya into a beautiful butterfly. Na kung saan itong pupa na to is naka-attach po siya doon sa leaves or minsan sa mga stems. At yun nga po, no, katulad na nakita natin kanina, camouflage po siya para to protect them from their predators. Ayan. So inside this pupa po, itong caterpillar na to, nag-undergo po siya ng remarkable transition, which is called, yun nga po, no, yung metamorphosis. Nagkakaroon siya ng process po, which is hindi po, sabi nga, di ba, pag dinidisiplina tayo ng Lord, or kapag may pinagdadaanan tayong mga pagsubok, hindi po kaaya-aya sa pakiramdam. Hindi po kaaya-aya. Minsan dumadating tayo sa point na nai-stress tayo, nag-a-anxiety tayo, at marami po siya nagagawa sa buhay natin or nadudulot na hindi po maganda sa buhay natin. But napaka-crucial po na itong stage na to. At kung kayo po yung tipong makulit na bata, pag hindi siya pwede ma-stress, di ba? Alam niyo yung mga bata explorers, tayo Parang gusto mong kutkutin, gusto mong laro-laruin yung cocoon na yan. Very crucial po ito kasi hindi sila pwedeng i-disturb during this time. Hindi pwedeng i-cut short yung proseso sa kanila. Bakit po? Kasi it could mean failure. Di ba? Kumbaga sa itlog parang bugok instead na maging chick. Ano ba yung chick sa Tagalog? Sisiw. Bibe dapat sasabihin ko. Ayan, chick, yung sisiw, instead na maging sisiw, naging bugok. Or kung ano man, no, hindi siya, kumbaga underdeveloped. Etong process na to ng cocoon po is hindi po siya pwedeng i-cut short kasi magiging underdeveloped po siya, no? And, or sometimes it could mean death. Instead na another additional butterfly po siya, wala, magpe-perish po ito. And during this stage po, yun nga po, no, very crucial talaga to kasi nga po, dito yun nga nagkakaroon ng transformation. So imagine niyo ang sikip-sikip niyan. Kasi lumalaki siya lumalaki siya, so nagiging uncomfortable po sa pakiramdam ito dahil sumisikip and then yung process na nangyayari po sa kanila. And katulad po ng isang butterfly, no, tayo din po ay dumadaan sa mga pagsubok, testings and trials in our lives. And we call it the cocoon experience. And yun nga po, no, yung title natin, Wilderness Explorers. Kasi hindi natin alam Di ba sabi ko nga sa inyo, itong 2025, hindi na naman natin alam kung ano yung pwede mangyari. Pwede maulit yung COVID-19 experience natin, we don't know. Pero alam niyo yung kahit hindi natin alam yung mangyayari, we know na meron tayong matututunan na naman. Meron na naman bagong revelation of our character, revelation ng kung ano ang Panginoon. And this is the time na kung saan po natututo tayong manalangin, natututo tayong magbuklat, di ba? Or magbasa, mag-meditate, natututo tayong mag-trust sa Panginoon. Kahapon nga may kausap ako, sabi niya, yung shakenings na nangyari sa buhay niya,
it led her na magbasa ulit ng Bible. So ganun minsan sa buhay din natin po, no? It leads us to something. And we can say po na ang isang pagsubok is galing po sa Panginoon if it draws closer, if it draws us closer to the Lord. Pero kapag yan po ay nagpapalayo sa inyo, then it is not from the Lord. Ayan, so we learn how to trust the Lord through prayer, reading, and yielding into His Word. Natututo rin po tayo i-value yung relationships, di ba? Yung mga friendships natin, doon natin na nakikita na kapag may matindi kang pagsubok, sino-sino talaga yung mag-stay beside you. Tama po ba? Di ba? Nung pandemic, nakita mo nung walang-wala ka, sino yung mga nagbibigay sa'yo ng pagkain, nagbibigay ng pera, may kakatok sa'yo. Di ba? Ala, naiiyak ako. Ayan, kasi, wala. Sige, next time ko na rin kukwento. Ayan, so, ito rin po yung time na we learn to be still. Still in a sense na, Lord, hindi ako kikilos ng according to my own plan, according sa own strength ko, kundi hahayaan kita na kumilos. Ayun, kasi nung pandemic po, may time po dyan na, hindi naman wala kami makain ng asawa ko, pero sobrang budget yung finances namin. And dumating po dun sa may point na, hindi naman kami nag-uuwi ng pagkain, yung pag may tira. Hindi naman yung tirang yung malinis na tira. Tira-tira ng pagkain. Nagugulat ako, may mga nanay na, Pastora, iuwi nyo na lang to. Pastora, uwi nyo to para kay Zion, uwi nyo para sa mga bata, kasi nagbi-ministry tayo. So sasabihin, Pastora, uwi mo na lang to para pag uwi nyo sa bahay, kain na lang kayo, tapos matutulog na, hindi na kayo magluluto. Nagugulat ako, actually tinanong ko, sabi ko, bakit sa amin pa binibigay? Mukha na ba kaming pumapayat? Pero nung time na yun po, hindi ko rin alam. Pero somehow, alam niyo yun, bilang pastor, sa totoo lang kasi minsan pag pastor ang nagsabi, di ba, kunyari pag sinabi namin wala kaming pera, wala kaming makain, for sure sa inyo, baka nagtatakbuhan pa kayo, nag-aatubili kayo na, Pastor, ito pera, o Pastor, ito pagkain ako nasasagot. Di ba? Pero we don't want to do that. We want the Lord to have His way. Kaya hindi namin sinasabi, silently lang kami, praying lang kami na, Lord, mag-provide kayo sa amin. Tapos yan nga po, later on, sa amin binibigay yung mga, yung mga ulam, may nagbibigay ng pagkain. Alam niyo po yun, kahit yung simple, sabi ko nga sa inyo, nakukwento ko na to sa inyo before, even yung mga simple na cravings ko, sabi ko, Lord, gusto ko ng chocolate cake. Kasi mahilig ako sa sweet, sabi ko. Hindi ko sinasabi kahit kay PL. Nagugulat ako, may tatawag, Pastor, nagpadala po kami ng chocolate cake dyan. Alam niyo yun, pero wala akong sinabihan. Alam niyo yun, kumbaga, ang Lord talaga ang kumilos. Ayan, so when we go through these testings and trials, better po na we keep silent. Diba? And let the Lord have His way. Alam ko sa inyo po, or madami na siguro sa atin naka-experience neto, no, na silent lang tayo. And nakita natin kung paano nag-move ang Lord beyond doon sa inisip natin. Di ba? Minsan tayo parang naku, wala akong pera. Sino kayo pwede kong mautangan? Siguro si Pastor Nico. Kasi nagbi-business to Ayan. Alam mo yun, nag-iisip tayo lagi ng paraan natin on our own. Di ba? Pero, yun, tip lang din po and encouragement. Na kapag tayo po may pinagdadaanan, I mean, we can share our burden, so we can pray for you po. Pero minsan may mga times na inaalaw ang Lord that we have to be still and learn how to trust the Lord. And with that, meron po tayong 3 examples po, no, na kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok. So, yan po, no, yung cocoon experience. So, yung cocoon experience na yan, dito sa ating next illustration, ito po ay, halimbawa po ang boiling water, it speaks of testings and trials in our lives. So, are you the kind of carrot type of person? So, ano ba tong carrot type of person? So, itong carrot na to po, di ba makikita po natin kapag hilaw pa po siya or raw, matigas po siya. Matigas po siya. And sabi po dito, but when in boiling waters, kapag pinakuluan po natin siya, ano nangyayari sa carrot daw po? Lumalambot. Ayan po, no? And dito po sa Hebrews 12:11, sabi po dito, no, no discipline seems pleasant at that time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So, alam niyo po, kapag dumadaan tayo sa pagsubok, painful. Di ba, minsan may mga extreme situations in our lives na parang may mga pagsubok na carry lang, di ba, tolerable, kaya pang umiti, pero may mga pagsubok sa buhay natin na parang hindi ko hindi ako makangiti, di ba? May mga pagsubok na gano'n na parang hindi ko, Lord, alam kung kaya ko pang mag-church. Di ba? Ano na po ba natin yun? Naranasan na. O kaya parang, Lord, hindi ko kaya makipag-usap sa mga tao kasi baka pag sinabi ng kamusta ako,
hindi pa man ako nagsasalita, humahagulgol na ako. Di ba? May mga ganun pong senaryo po sa buhay natin. And yun po, no? But later on, itong mga trials na po ito, somehow, parang nagkakaroon tayo ng immunity, na kapag nagkakaroon tayo ng pagsubok, natututo na tayong harapin po ito, no? And sabi po dito, kapag na-train ka neto, there is another fruit na naproproduce po natin. Katulad po nung last August 2023 po, no? Last year. So, ito po yung time na nag-start po ako na i-workout ko po yung physical body ko po. Kasi naramdam ko na talaga na ang bigat ko. Ito po, personal lang to. Nabibigatan na ako sa sarili ko, nahihirapan na ako kasi lumalaki na si Queen, habulin na siya and all. And nararamdaman ko na hindi ako makabend, konting lakad lang, hinihingal na ako. So, sabi ko, Lord, gusto kong ayusin yung physical ko. So, sabi ko, sige, start tayo mag-walk kasi meron kaming malaking spot doon sa Super 8. So, nag-start ako mag-walk, 10 to 15 minutes ang target ko. Grabe, wala pang 10 minutes, naiinip na ako. Sabi ko, Lord, hinihingal na ako, sumisikip na yung dibdib ko. Wala pang 10 minutes, pero feeling ko parang 30 minutes na ako naglalakad na ito, nagja-jogging. Ayan, sumasakit na yung paa ko. Sabi ko, nagsishake na yung legs ko. Na yung mga muscles ko, ang sakit-sakit na. Sore muscles na siya. Lalo na po nung nag-jump rope ako. Sabi ko, kaya ko to. Feeling ko, ang gaan ko na nun eh. Kaka-start ko lang eh. Siguro wala pa ako 1 week. Sige, jump rope. Pagkagano ko, aroy ko sumakit. To the point po na talagang grabe yung sakit ng tuhod ko. Yan sila, yung mga Balmonte, sila, na witness nila yan eh. Di talaga ako makatayo. Kung makatayo man ako, aakit ako ng hagdan. Sobrang grabe. Umiiyak ako sa sakit. Umiiyak ako, cold compress ako. Pinatigil ako ni PL, nainis pa ako sa kanya. Sabi ko, hindi, kaya ko to. Kaya ko to, itatakbo ko to, ilalakad ko to. Pinatigil niya ako for 2 weeks. Sabi niya, wag ka na masyadong Sabi niya, in 2 weeks, babalik ka rin na maglalakad ka. Sabi niya, mag-recover ka muna. Matigas ulo ko eh. Minsan pumupuslit ako, naglalakad pa rin ako. Pero yun nga, later on talaga sumasakit siya. Patindi ng patindi yung sakit to the point na parang hindi na ako talaga nakakalakad. So, nung una po talaga, unpleasant sa pakiramdam. Kasi yun nga, sabi ko sa inyo, masakit sa katawan. Kasi kumbaga para siya nagambala. And sometimes may time talaga na parang ayoko na i-continue para namang wala naman itong patutunguhan. And sometimes hindi rin natin makita yung end result. Di ba? Parang papayat ba ako nito? Magiging healthy ba ako? O baka lalo lang akong mapalakas kumain. Pero alam niyo po, habang nag-exercise po tayo, pag kinontinue po natin na mag-exercise po, natututo po yung katawan natin na mag-adjust. Even sa food po. Ako naobserbahan ko to na dati, di ba, parang unli kain tayo. Pero once na trinatry mo siya at na-use na yung katawan mo sa maliliit na bagay, tapos trinay mo kumain na madami, ang bigat. Ramdam mo kaga bloated ka, feeling mo na duduwal ka. So, alam niyo po, natututo mag-adjust yung ating katawan po. At yung kapasidad po natin ay nai-stretch. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, dati parang konting lakad na pagod na ako, hinihingal. Pero netong time na to, minsan umaakit kami 4th floor, walang elevator, hindi na ako hinihingal. Yung mami ko, 5th floor sila. So, nung nasira elevator nila, we have to, mag-walk talaga. So, hindi na ako ganun hinihingal, katulad ng dati. So, ganun din po sa atin, kapag tayo po ay nasa pagsubok, we learn to become submissive to God's dealings. Diba? Kapag ikaw daw po ay karot, dati kang matigas. Pero kapag ikaw ay under the chastenings or trials and testings ng Panginoon, natututo tayo na humawak lalo sa Kanya. Lumalambot tayo. Di ba dati matigas ka, pero natututo kang lumambot kapag dumadaan tayo sa pagsubok. We learn to, yun nga sabi ko sa inyo, di ba? We learn to pray, we learn to open our Bibles, we learn how to memorize them. Kasi paano na natin ito panangga na natin, sword na rin po natin to every time we go through trials. And we learn to surrender and cast all our cares sa Panginoon. At doon natin nare-realize that God knows and sees everything. Even our pain, our sorrow, our heartbreaks. Di ba po? Anything and everything po na nagkakos ng pain and suffering to us. At alam niyo po, hindi ko na naisulat dito, basahin ko na lang. Isa po ito sa mga favorite verse ko. Dito sa Psalm 56 verse 8, sabi dito, "You keep track of all my sorrows or wanderings. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book." Alam niyo po, itong mga tears in the battle, ay kinokolekta po ito ng ating Panginoon. Every time we go through suffering, may mga iniiyak tayo, yung iba sa atin, kinikim-kim yung iyak. Kaya minsan, di ba, sumasakit yung ulo, sumasakit yung katawan.
So, alam mo yun, lahat ng pain, ng sorrows natin, lahat ng mga negative things na nangyayari sa atin, nasasabi ba natin to sa ating mga kapatiran or hindi po, alam yan ng Panginoon. And alam niyo po, kahit may times na feeling natin alone tayo or feeling natin parang hindi naman nag-move si Lord, parang hindi naman niya sinasagot yung panalangin ko, ang tagal, or parang tahimik naman si Lord, walang kilos. Pero alam niyo kapatid, God sees it. He can hear our heart. He can feel our pain. Kaya nga tinatago niya yung mga luha natin sa bote daw, di ba? He became human. Di ba? Naging tao pong ating Panginoong Jesus. Kaya po, alam niya yung nadarama niya. Di ba? He was even betrayed by his friends. Di ba? Sabi sa kanya, ipagtatanggol siya. Di ba? Hindi Lord, di ba si Peter, di Lord. Kahit iwanan ka na lahat, dito lang ako. O, nung dinakip si Christ, nagtatago na siya. Di ba? Asan na? Asan na? So he was betrayed, he was mocked. Di ba? Even he felt physical pain, di ba? Nung pinukpok po sa kanya yung crown of thorns. At nung ikinatutwa po siya ni Judas Iscariot. Di ba? Binenta po siya ni Judas Iscariot. Kaya po sa Isaiah 53, hindi rin ko po naisulat dyan, no? He was called a man of sorrows. Ibig sabihin, nararamdaman niya. Siya mismo nakaramdam, siya mismo na-experience niya po ito. Sabi po dito, hinamak siya ng mga tao at itinakwil, Isaiah 53:3. Nagdanas siya ng hapdi at hirap, wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Sa English po, sabi dito, he was despised and rejected by men, a man of sorrows and pain and acquainted with grief. Ibig sabihin, hindi siya unfamiliar. Alam na alam niya. Familiar siya, acquainted with grief. And like one from whom men hide their faces, he was despised, and we did not appreciate his worth or esteem him. So he can identify with us kasi siya po ay nagkatawang tao po, naging tao din po siya. 'Di ba? Nakisalamuha po siya sa atin para alam niya yung pakiramdam. Alam niya yung experience. Para pag siya po napako sa krus, alam niya yung pakiramdam na ganito pala yung pakiramdam na dala-dala mo lahat ng kasalanan. Pero dahil po sa pagmamahal ng Diyos, dinala niya po yun. Amen? And with that po, no, do sa carrot person, yan po, no, sa another area or part ng buhay po natin, there comes a time na dumadating po yung injustices. Di ba okay lang kapag sarili mong kagagawan kaya mo nire-reap yung consequences. Pero what if the other way around, maganda or mabuti ginawa mo and yet may injustice na nangyari sa iyo? Di ba minsan parang ang hirap tanggapin, parang ako na ngayon nagmagandang loob Di ba? Ako na ngayon nagmagandang loob, ako na ngayon tumulong Ako pa yung napasama. And with that, sabi po dito, we learn how to leave it all to God. And we learn how to pray for our enemy. Lord, kayo na pong bahala. Huwag naman natin pag-pray na ma-aksidente o mamatay, no? Pero ang pag-pray natin, Lord, sana ma-encounter ka niya. Di ba, lalo na sa mga daan, pag may mga nangkakat sa'yo, di ba? God bless you. Di ba, ang prayer natin, Lord, sana ma-encounter ka niya kasi hindi ka niya kilala kaya nangkakat siya kaya ganito, ganyan. Or yun nga po, no? Or kumbaga natututo rin po tayo na hindi tayo mag-revenge or gumante. Kasi di ba carnal nature yun Pag may ginawang masama sa'yo, anong carnal nature? Di ba? Gagawin ko rin ikaw ng masama. Ginawa mo ako ng masama, chinismis mo ako, chichismis din kita. Di ba? Nag-lie ka sa akin, maglalay din ako sa'yo. Ganun ang carnal nature Di ba? Kung anong ginawa sa'yo yung evil, you repay it with evil also. Pero Romans 12:17, it says there that repay no one evil for evil, but give thought. Isipin daw po muna natin na maraming parang to do what is honorable in the sight of all. Kaya si Zayo po lagi naming sa kanya paalala, anak, kahit lahat sila gumagawa ng hindi maganda, wag mong gagayahin. Diba? Gawin mo pa rin yung tama at maayos in the sight of all. Do what is honorable in the sight of all. So do not be overcome by evil, and like Christ, diba? Even at the end of His life, kahit hindi niya deserve na siya ay, alam mo yun, kumbaga itaunt siya ng mga ganon. Nahirapan ako sa Tagalog. Kahit minak siya, hinamak, diba? At nireject siya ng paulit-ulit. But at the end of His life, in Luke 23 verse 34, hindi ko po sinulat dyan, He was still able to say, Father, forgive them, for they do not know what they do. No, sana po bigyan tayo ng grasya ng Panginoon. Even ako po, no, hindi po ako perfected pa dyan on that part. Kaya talagang by His grace,
let this be our prayer, di ba? Father, forgive them for they do not know what they do. Di ba? Na kahit marami ng pagsubok ang nangyayari sa buhay natin, ay hindi pa rin po tayo matitinag ng basta-basta. So, a carrot from being hard when the in fiery trials becomes soft. Di ba? We accept God's chastenings and after that testing, nare-restore po tayo ng Panginoon. Di ba? Binibigyan niya tayo ng panibagong kalakasan, ng reward, ng blessings. And sabi nga po, no, sa binasa natin dito, peaceable fruit of righteousness. So we become disciplined and we become trained. But on the other note, sabi ko nga sa inyo, carrot person. Ito naman po, sorry, nandiyan pala yung iba. So, another type of person naman po is the egg type. Yan, si Pastor Nico, familiar dito. Ayan, so yan po ay raw egg. Describe naman po natin ang raw egg. Ano po ang raw egg? Diba? It is hard, yung shell niya, hard on the outside, somehow soft or kasi liquid nga po yung loob niya. But when going through trials and testings, ano po nangyayari daw? It becomes hard. Di ba po? So bakit siya nagiging hard? Sabi dito, a person becomes bitter. Di ba? Nagkakaroon siya ng resentment, natututo siya mag-complain. Ano ba yan? Yung music naman, ano ba yan? Yung pang-oras naman ni Pastora, ano ba yan? Yung boses, yung ganito, ganyan. Ang dami mo na lahat. Di ba? Even the smallest things, the minute things na napapansin na natin, nirereklamo mo na, nagagalit ka na agad, easily offended. So ano po nangyayari? Ito rin po yung mga tipo na tao na parang feeling niya siya lagi yung victim. Ayan, ginawa, yan, kaya ako ganito kasi ikaw. Diba? Kaya ako ganito ngayon. Diba? Lagi may victim attitude. And sometimes we blame God. Yan, si Lord kasi. Kung hindi sana ginawa to ni Lord. Diba? Minsan may mga ganong utterances. So, and sometimes, mga nagtatampo tayo sa Panginoon or nagagalit and thinks that God does not understand and knows what is happening to us. Diba? Lord, hindi mo alam yung nangyayari sa akin, hindi mo alam kung gaano kasakit, hindi mo alam kung gaano kalalim ng sugat ko. Diba? And with that, kapag hindi tayo natututo na magpa-correct sa Panginoon or hindi tayo natututo mag-submit do sa trials and testings niya sa atin sa buhay natin, we become wanderers or backsliders. Diba? And we don't want to be this type of person. Amen po ba? And the third type of person naman po is the coffee type of person. So itong coffee na to, di ba kapag raw po ito, hindi po siya masarap kainin, mapait. Di ba? But when it is in boiling waters, kapag dumadaan ulit sa pagsubok, this type of coffee person, ay nagiging masarap po siya kapag siya po ay naboboil na sa water or sa ating mga barista. Di ba po? Nagkakaroon ng extraction, the process of extraction, it exudes yung aromatic smell and taste niya po na kung saan kahit hindi ka mahilig sa kape o hindi ka umiinom ng kape, parang gusto mo na rin magkape. Di ba? Parang ako, natuto na lang po ako uminom ng kape dito sa church po natin, no? And bakit po? Kasi natututo siya mag-blend sa trials. Why? Kasi he realizes that these trials ay inaalaw po ng Panginoon. That's why we have to identify na, wait lang Lord, ito bang nangyayari ko sa buhay ngayon ay inaalaw mo or galing sa iyo? Kasi pag wala po tayong ganong realization or wala tayong ganong perspective, magiging bitter ka talaga po parang feeling mo, lahat na lang ng kasamaan binato na sa'yo or binagsak na sa'yo ng Lord. But when you realizes that these trials are necessary but temporary, then nagkakaroon ka ng new perspective. Diba? With all those testings and trials that happen to us, meron po tayong laging choice Diba? Both the good and the bad. Kasi hindi natin kayang kontrolin lahat ng sitwasyon. Hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari sa buhay natin. But all we know is that yung character natin is nare-reveal. How do we respond? How we react? Ano yung mga words na sinasabi natin every time we go through trials? Ano yung nagiging emotions natin? How we interact with people. Di ba minsan, kunyari kami ni Kuya Ramil, no? Si Kuya Ramil lang na may nakagalitan ko, pero lahat na kayo mainit na ulo ko sa inyo. Di ba? Anong kinalaman nyo sa away namin ni Kuya Ramil? Di ba minsan may mga ganong moments tayo. So, nagkakaroon po tayo ng character reveal on that particular testings and trials that we go through. And yun nga po, no, kapag napagtagumpayan natin to, nagkakaroon din naman po tayo ng character development. Natututo tayo na maging maunawain, na siguro kaya to makulit dito. Like sa mga bata po, no, ako to napansin ko po, no, hindi naman ako naging teacher, pero may mga hinandle din po ako mga bata, kabataan.
makikita nyo po na uhaw sila sa oras, uhaw na uhaw sila sa usap. And then later on, mafa-found out mo, kasi sa bahay nila, both parents are working, which is hindi naman po masama. Pero makikita nyo na minsan may mga pinagdadaanan yung bata, or minsan mas close dito, kasi si parent or anyone, hindi nabibigyan ng atensyon, hindi maramdaman yung pag-ibig. Kaya po minsan yung mga iba, pumapasok sa relationship, yung mga teenagers, di ba? Ang maaga pa lang, may boyfriend-girlfriend na. It's because feeling nila, mas naiintindihan sila ng opposite sex rather than their parents. And marami pa pong iba. So, when we overcome these things, po, sabi ko nga sa inyo, nagkakaroon tayo ng paradigm shift, na kung saan nagkakaroon tayo ng new or fresh revelation or perspective when we learn how to submit or surrender everything under God's mighty hand, both the good and the bad. Diba po? Hindi lang po yung mga magaganda, but even the bad things that happens to us. So in all these testings and trials in our lives, we only have one choice, or we could be one of these. Diba? Karot po ba tayo na matigas, lumalambot? Or tayo po ba ay matigas, medyo malambot naman on the inside, pero lalo tayo na nagmamatigas sa Panginoon? Or are we the kind of person na tayo po ay isang coffee na we blend? Kasi nare-realize natin yung mga bagay-bagay. And sabi ko nga po sa inyo, no, after all these trials, kapag ito po ay napagtagumpayan natin, alam mo yun, kumbaga walang maipapantay doon sa blessings and reward as we walk and as we obey the Lord. And itong surpassing worth of being found in Christ, yung nagre-reflect yung character natin to be Christ-like, yung character niya rin sa atin, nade-develop yung attitude or yung character ng Lord sa ating mga buhay. And going back po doon, no, sa Romans 8:28, that all these things work together for good sa lahat po ng mga nagmamahal at tinawag po ng Lord. Kaya po, wag tayong magagalit sa Lord, wag tayong manghihinawa. Let us never give up when we are going through trials. Dahil alam po ng Panginoon yan. Di ba katulad po ng mga baker, hindi po nila sobrang tataasan yung init nung apoy sa pugon. Bakit? Baka pagpasok pa lang ng pandesal na luluto nila, masusunog agad yon. Alam po ng baker kung ano yung right degree. Di ba? Sa mga nagbe-bake po. Or sa mga nagluluto, alam po, ang Lord ganun din po sa atin. Alam niya kung hanggang saan ang kakayanan natin. Alam niya kung hanggang saan yung kaya nating i-stretch ng pagtitiwala sa Kanya, to the point na hindi Kanya babaliin ng todo-todo. Kasi gusto niya babalik tayo sa Kanya. Gusto niya matuto tayo magtiwala sa Kanya. And we are confident that even our future, kahit hindi natin yan nakikita, hindi natin yan alam, kahit concealed, tago yan before our very eyes, the Lord knows everything. Diba? Even our future is uncertain, know then that our God is certain. Amen po? Kaya nga po yung word dito, di ba, sa Romans 8:28, and we know that in all things. Etong we know po, hindi to dito na parang, alam ko na yan, bahala na si Lord. Hindi po head knowledge yun eh. By faith, and as we continue to trust the Lord, we are able to say, and we know na itong good and bad things na nangyayari po sa atin, not so good situations in our lives, is for our own good when they all work together. Dahil mahal natin ang Panginoon at tayo po ay tinawag niya. And to end with, sabi po dito, just like Joseph the dreamer, di ba sa Genesis 50:20, na kahit dumaan po siya sa mga injustices, sa pain and sorrows, even the Lord Jesus Himself, di ba, like Joseph, he was able to say, you meant it for evil, but God meant it for good. Diba? Kaya nga takot na takot sa kanya yung mga brothers niya eh. Kasi feeling nila, magagalit sa kanila si Joseph nung namatay na yung tatay nila. Pero inassure niya yung mga kapatid niya na kahit ginawa mo yan, diba? Kahit ang purpose ng ibang tao, purpose ng kung sino man yan, is for you to be a bitter person, alam natin na itong mga pinanggalingan natin, pinagdaanan natin pagsubok, coming from the Lord or inalaw ng Lord, will make us a better person. Diba? Again, sabi po ni Joseph, you meant it for evil, but God meant it for good. Sige po, tayo po yung umawit sa Panginoon, and let us ponder at patuloy po natin na i-uplift sa Panginoon yung ating mga senaryo, sa ating sitwasyon, sa ating mga buhay.
Lord. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng mga pinagdaraanan namin. Kapighati man yan, Panginoon, gaano man kahirap. Dahil alam namin na sa ganitong mga bagay, Lord, ay minsan ay may mga pagtuturo kayo, may pagtutuwid, Lord. At despite of all those things na nangyayari sa amin na hindi magaganda, Lord, ay hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo po kami iniiwan. Lagi mo kaming hawak sa iyong mga kamay. Salamat, Lord, dahil kahit na-experience namin yung mga cocoon, experience, Lord, ay talagang napaka-faithful mo pa rin. Napaka-good mo pa rin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil yung pangako mo, yung lagi namin pwedeng panghawakan. Kahit feeling namin minsan mag-isa kami, feeling namin you are not at work, or kahit minsan nakakaramdam kami na parang silent lang kayo. But we know, Lord, deep in our hearts that all these things, Lord, work together for our good, for those who love God and for those who are called according to His purposes. Salamat, Panginoon, dahil sa mga ganitong pagkakataon ay mas pinapaigting mo, Lord, yung pagkilala namin sa inyo, mas nai-stretch yung faith namin, mas lumalalim yung pagkakaunawa namin sa mga bagay-bagay, kung paano kami makasalamuho sa aming mga kapwa. At natututo kami, Lord, na mas maging mapanalanginin, natututo kami na mag-dig deeper into your word, na kung saan mas lalo namin tinitreasure, Lord, yung salita mo, mas lalo silang nagiging buhay, mas lalo po na nakikilala namin na kung paano kami makitungo, Lord God, at kung paano kami magre-respond, paano kami mag-iisip, kung paano namin ma-change yung aming mga perspective sa mga bagay-bagay. Salamat din, Panginoon, at with all of these things that happens in our lives, at the end of this, Lord, ay nais pa rin namin na masabi, Lord, na Ikaw pa rin po yung mapaparangalan namin, kayo pa rin po yung maitataas sa aming mga buhay, more than all the troubles, more than all the present troubles that we are encountering. Yet we will still be able to say, and you will always be worthy of our utmost worship. Pari po ba natin isigaw sa Panginoon yung Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord, from the bottom of our hearts, we want to praise you, we want to worship you, we want to exalt you, we want to magnify your name. Lord, ang aming panalangin, Panginoon, ay patuloy, Lord, na mag-i-increase, so God, that in all of these things, Lord, ikaw pa rin ang maitataas. Panginoon, patuloy na itatanghal ka sa aming mga buhay. Dahil alam namin, Lord, that we are able and we will be victorious in our lives. Dahil ikaw lagi ang aming kasama. Salamat, Lord. At patuloy, Lord, na maging pagpapala kami, Lord, maging ilaw at asin kami sa mundong ginagalawan namin. At even sa aming pag-uwi sa aming mga bahay, as we lift up our hands to you, Lord, would you anoint us? Will your presence go with each and every one of us, Lord, so that hindi lang po yung aming mga community, hindi lang po yung aming tahanan, Lord, ang makaranas, ang maka-experience, Lord God, ng kagalakan na nagmumula sa inyo, ng kapayapaan, ng kabutihan mo, Panginoon, but even the whole world will know that there is God who loves us dearly. Salamat, Panginoon. We give back all the glory, all the honor, and all the praises to you. In the mighty name of Jesus